Taan sa MILF, My Intimate Love and Fantasies. Sa ating episode na pinamagatang, wag na wag mo akong ipagpapalit sa malapit. Oh. May kwento ako. Lalaki ako. At share ko lang itong karanasan kong ito. May misis na ako. Okay naman kami pero may mga nagbago. Simula nang may bagong lipat sa apartment ng katabing unit namin. Oh, in short, kapitbahay na lang para hindi tayo mahirapan. Etong kapitbahay namin ay couple din. Kaedad lang namin at may anak din sila na kaedad lang din ng anak namin. Hindi ko nga magets pero ang misis ko, mainit ang dugo dun sa babae. Samantalang okay naman kami nung lalaki at nagkakakwentuhan pa nga kami nitong kapitbahay ko. At isang beses nakita ko na kakwentuhan din ng misis ko itong lalaking kapitbahay namin. Nag-uusap sila sa may labas, kaya ine-expect ko, buti naman. At pinapakisamahan niya ang kakalipat lang naming kapitbahay. Dahil nauna lang kami ng 1 buwan. Pero eto ang pinaka-ikinagulat ko. Nalaman ko na ex pala ni Mrs. yung lalaking kapitbahay ko. At yung asawa naman nun ay yung ipinalit sa kanya nung nagloko sa kanya yung ex niya. Oh my God! Mismong misis ng ex niya ang nagsabi sa akin nung nakasabay ko siya sa pag-grocery. At sa akin niya inopen ang lahat. Bakit sa kanya mo pala naman? Tinanong ko siya kung bakit sila nag-iirapan ng misis ko. Ang pinagtataka ko lang ay okay naman ang pakikitungo ng misis ko sa lalaki. Hanggang sa nalaman ko na kasi ex niya nga pala yun. At kapag nakikita niya naman itong kapitbahay kong babae ay laging pag-irap kapag magkakasalubong sila. Bakit ganun? Parang wala man lang siyang galit sa ex niya. May something pa kaya sila ng ex niya? O baka nag-overthink lang ako? At yan ang ating kwentong MILF, My Intimate Love and Fantasies sa ating episode na pinamagatang wag na wag mong ipagpapalit sa malapit. Nakakaloka! Nako, yes friend na nakikinig sa atin. Ayan, unang-una sa lahat, ito ang ating kwentong MILF, My Intimate Love and Fantasy ay daan upang pakinggan at buksan ang ating kaisipan sa mga trip ng mga yes friend natin sa buhay. Tanong ko lang sa'yo, ikaw ba, papayag ka ba at gugustuhin mo ba na maging kapitbahay ang ex mo? Ay nako, of course not. Yes, no talaga. Solid no. Hindi talaga maaari. Dahil, yes friend, kung meron ka ng sariling pamilya, unang-una sa lahat, ikaw MILF body sender, protect your peace and protect your family. Alam mo, hindi naman natin iniisip na magkaka-iskandalo, magkakagulo. Well, yun talaga yung mainam na solusyon para mawala lahat ng mga agam-agam. At madalas, yung sinasabi natin na maprotektahan natin yung kapayapaan, mahal ang presyo
ng pagiging peaceful, ng pagiging mapayapa. Tingnan mo yung mga nasa subdivision. Kailangan muna meron kang mga milyones bago ka makapunta doon o makakapag tayo ng bahay at lupa at talagang secured na secured ka dahil walang pansinan, walang magbibideo okay ng madaling araw. At kung ang asawa mo, milk body sender, ay may hindi sinasabi sa'yo, may inililihim sa'yo, at para sa mga nakikinig kahit ano man yan, minsan, wag nating isipin na negatibo agad. Minsan, let's give a benefit of the doubt na maybe because ikaw yung tipo kaya ng partner na hindi nakikinig. Kaya naman importante sa mga magkarelasyon ang nakikinig. O baka hindi kaya yung asawa mo ngayon ay nasasaktan pa rin, lalo na't nakikita niya ang ex niya. Ay, nakakaloka naman. Kaya kung gano'n ang estado, bakit niya nga naman sasabihin sa'yo kung ikaw rin ay masasaktan? At kung ito ang pinakamabigat na problema na pagdadaanan mo ngayong taon, ay, good luck sa'yo. Sana ay mabigyan mo yan ng solusyon at sana hindi mauwi sa pagkawala ng inyong relasyon. Sana maayos, kayang-kaya yan. Keep on loving each other no matter what kasi yun naman ang sinumpaan ninyo sa inyong pagpapakasal. At sa mga yes friend natin na nakikinig, solid pa rin ang pakikituto. Kasama si Maria Morena dito lang sa 11.1 Yes FM. Solid. You should have seen by the